It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Magandang araw. So ngayon another video guys. So kung paano yung magkakabit ng dashboard. So ikakabit natin mula pagkakatanggal. So ayan yung unit. So ayan na yung mukha dahil nagtanggal tayo ng evaporator. So MUX guys na Isuzu. So ano ba tinanggal natin dyan? So itinanggal natin yung general assembly housing ng evaporator kung saan tinanggal natin dahil sobrang barado. So naglinis tayo. So hindi pwede hindi tanggalin ng dashboard pag maglilinis ko. Ayan o. Halos masira na siya sa daming dumi. Okay, so yan na yung nagiging cause kaya mahina yung ating aircon. So ano gagawin natin? So ibabalik natin yan guys, buong installation ng dashboard. So samahan nyo ko. So nasa harapan tayo guys ng dashboard kung saan wala na yung totally pull out na yung dashboard. So nasa harapan natin itong dalawang ito na ito yung mga ECM o engine na electronic computer module, dalawa po yan, isa sa engine at yung isa naman sa transmission dahil automatic po ito. So ngayon nasa harapan natin ngayon na yung separator kung saan natin makikita yung evaporator hose piping or tubing from air compressor pump to evaporator assembly na siya magbibigay ng produce ng lamig guys. So tanggal na natin itong mismong main bracket nya. So makita nyo gumagalaw na yan halos. So ang gagawin natin ngayon, ikakabit natin ng dandahan yung mechanism. Meron tayong part na karaan na nag-pull out tayo, and then gagawin natin ngayon, mag-install naman tayo. Okay, so gawin natin ngayon guys, assemble natin yung mechanism ng evaporator housing assembly. Tara, let's go. Okay, so ito na yung evaporator na assembly. So hindi po tayo nagpalit. Makikita nyo sa previous video natin, sobrang dumi nito, halos magbara-bara po ito. So ito yung nagiging cause ng problema kung bakit hindi siya lumalamig na, kasi barado na yung halos lahat ng harang, meron ng mga kalso na dumi, nagbibigay harang doon sa maliliit na butas na yan guys. So yan ang kailangan nating ma-address. So gawin natin ngayon guys, nilinisan natin to pagkatapos na magkakabit-kabit na tayo. So samahan nyo ko, linisan natin yung ibang parts ng mga nasa paloob ng dashboard para dire-diretso na tayo guys, at least makuha nyo na yung basic tsaka pointers. So ayan na guys, nilinisan na natin yung lagayan ng kanyang assembly housing at other electronic o electrical components na ikakabit pa natin tulad nito guys, mga push button switches, and then yung mga mechanical tulad ng mga motor. So tulad nito guys, nilinisan din yan yung mechanical, and then lahat ng assembly ng housing. After nyan, dire-diretso na natin to pagkakabit. Okay, so pati yung mga electronic components guys, kailangan na malinis na rin yan, nahahanginan lang yan. And then especially din yung air filter ng air compressor motor fan housing assembly. So ito, tatanggal ni sir yung air filter. So kailangan bago din yan dahil bumabara din kasi na isa din sa nagbibigay ng hindi paglamig ng aircon. Ngayon pagkatapos ito maglinis guys, diretso tayo sa isa. Dako tayo sa evaporator housing assembly guys na mechanism. So nakikita nyo naman dyan yung evaporator, nakasalpak talaga yan sa loob. So hindi mo siya basta-basta matatanggal at madudukot sa ilalim kung hindi mo tatanggalin yung dashboard. Kaya yun ang pinakamahirap dito sa Isuzu MUX dahil kailangan mong baklasin halos sa lahat ng muka ng dashboard. Okay, so after this guys, dako tayo sa mismo sa may mechanism ng engine kung saan ikakabit yung kanyang dashboard. So tara, let's go. So ayan na yung dashboard guys. So ikakabit natin ito may konti. Pagkatapos niya na silipin muna natin yung pagkaka-itsura. So yan yung before. So ngayon may mga konti, i-diretso natin, ikabit na natin yung mechanism niya para maayos na yung lahat ng sistema.
Okay? Dito tayo diretso. So ang gagawin natin nito, so tapos naman tayo maglinis sa lahat ng mga mechanism niya. So bago tayo magkabit ng system ng dashboard, kailangan check nyo muna yung buong system ng electrical, especially ng fuse box na ito. Yan, kay delikado yan, dyan po yung nakakabit sa may kanto kaliwa. So delikado yan pag hindi kayo marunong. Kailangan na meron kayong idea talaga o bihasa yung titira nito para hindi kayo magkamali-mali, baka masunog niya. Matik pa naman to guys, nakakatakot tirahin. So okay, so diretso na tayo, kabit na natin yung mechanism guys. So nandito na tayo ngayon, so dandahan ikakabit na natin yung buong mechanism tulad itong assembly. And then fast forward lang natin guys para mas mabilis, para mas makita nyo kung ano yung pagkakayari. So mahalaga ito makuha nyo yung basic tsaka pointers tsaka idea pag wala ng dashboard ang unit. So try, let's go, fast forward natin. Okay, tsaka basic pointers guys, itong may arrow na yan yung magdudugtong sa evaporator at tsaka sa piping ng air compressor. Okay, so let's go, pointers basic lang yun guys. Okay, basic pointers. So ito yung aircon motor fan assembly housing. Siya yung bibigay ng hangin na malamig na dadaan sa vent papunta naman sa passenger. Okay, so basic lang yun guys, saka pointers. Let's go. Ito yung fuse box, main fuse sa loob ng driver side. So yan siya guys, so ingatan niya na hindi yan nagkakahiwa-hiwalay yung pagtanggal nyo dahil may posibilidad na magkaroon ng short circuit o sumabog yung mechanism dyan sa electrical system. So kailangan nyo ingatan talaga yan. So dandahan kayo magtanggal, kailangan meron kayong abilidad o meron kayong skills sa mga taong titira ng ganito dahil medyo komplikado po ito. Hindi po ito basta-basta. Kung magkamali kayo, isang beses lang tira, automatic dire-diretso na po yun. So mas delikado. Okay, okay, so nakabit na natin yung dashboard mismo, yung assembly. Hindi na natin na video, medyo na busy tayo guys. So at least nakita natin mga basic tsaka pointers. So gawin natin, fast forward lang natin para mas mabilis natin makabit yung mga ibang mechanism pa para diretso na. Let's go.
Okay, so kakabit na natin guys yung odometer. So payo ko lang, advice ko lang sa inyo guys, bago kayo magkabit ng mga mechanism, so kailangan make sure na nakapadlock lahat ng bolt, lahat ng mga pwedeng tinanggal nyo sa ilalim. So hindi man natin na-videoan na isa-isa, mahalaga nakita nyo yung pagkakatira ng mabilisan. Pero kailangan talaga ng medyo magagaling yung tumitira nito guys, dahil medyo sensitibo ito. So kailangan meron kang backup sa knowledge about sa electrical, para hindi ka magkamali-mali kung magtanggal ka ng mga electrical wiring system sa loob mismo ng dashboard. Okay, so kinakabit na natin dito yung mismo yung odometer. Isunod na natin tong stereo na may LCD. So okay, so fast forward pa natin para mas mabilis. Tara, let's go. So nakabit na natin yung odometer tsaka yung stereo LCD type. So ang gagawin natin ngayon, ikakabit naman natin yung power steering mechanism. So gawin natin, i-fast forward lang natin guys para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so another tip, nasa fuse box po tayo bandang kaliwa. Makikita nyo yan, nandyan yung main fuse. So gagawin nyo ay double check nyo po talaga yung sistema niyan. Ingatan nyo na wala kayong wire na masusugatan o anumang wire na meron na pwedeng magkaroon ng short circuit, baka masunog yung buong system ng electrical. So ingatan nyo talaga yan guys. So kailangan meron kayong marunong na mga electrician na pwedeng tumingin o mag-check up. Okay, so bago nyo i-assemble na lahat mechanism, especially ang steering, so kailangan walang wire na nakasabit, dahil pag inikot yan, sasabit yan, so magkakos yan ng short circuit, so masisira yung buong unit ng MUX. So okay, at least alam nyo yung basic tsaka pointers na dapat isalang-alang. So ngayon dako tayo sa shifting lever mechanism assembly. So ito muna yung una ikakabit natin para may ikabit huli yung push button sa electronic system ng dashboard. So okay, fast forward lang natin para mas mabilis. Tara, let's go. Okay, so dako tayo ngayon dito sa electronic push button switch mechanism assembly. So nakakabit na rin ng mga wiring yan guys, na hindi natin na-videohan. So ang gagawin natin ngayon, pag nakabit na yan lahat, i-double check po talaga yung wiring ng electrical, especially sa ilalim ng dashboard, bago nyo iwanan yung mga parts by parts. Okay, so para wala kayong makaligtaan kung ano bang mga wire hindi nakakabit, baka may mga digital components na hindi gagana, especially mga stereo, mga ilaw o ano ba mga push button dyan na hindi gumana. Yung pala mga saksakan hindi inaiayos yung mga sakit pagbalik. So yun ang mga dapat isalang-alang. So mamaya konti guys, tingnan natin yung ilalim. So kailangan natin i-undergo yung mga check up. So ito yung fuse box nya na naka-build up na lahat. So kailangan double check talaga para sulit yung trabaho, para hindi magtanggal-tanggal at magbalik-balik. Magkaroon ng satisfaction yung may-ari, para yung trust ng may-ari makuha natin. Yun lang naman ang punto natin na bilang isang chief mechanic. So kailangan natin makuha yung kalooban ng may-ari na lagi silang babalik sa atin dahil nagtitiwala sila sa gawa natin. Okay, so fast forward na natin para mas mabilis. Tara, let's go.
almost done na. So in-open na namin yung susi para makita natin kung may sabit ba yung electrical system na pagkakabit-kabit natin. So far okay naman, wala na mga problema nangyayari. So tapos na tayo dito sa dashboard. So dako na tayo sa makina guys para mag-connect naman tayo dun. So tara, let's go. Okay, sa engine naman tayo. Ngayon silipin natin ilalim. So dito tayo ngayon, ikakabit natin yung tinatawag na yung evaporator na connector ng piping, at saka yung sa aircon naman na piping din ng high side tsaka low side. So i-connect natin dito guys para maisa lang yung tira natin. So far ngayon naglalagay na tayo ng lock at saka ng o-ring. Tapos na, hindi natin na visual pero okay lang, at nakita nyo yung pointers and basic kung ano yung sunod-sunod na pagkakatira. So ngayon gawin natin, fast forward lang natin para mas mabilis. Tara, let's go. Okay, so dako na tayo ngayon guys sa paglalagay ng pressure doon sa high side, and then sa may aircon cooling system niya. So kung makikita nyo guys, nag-set up na tayo dito na sa motor niya, and then kailangan maglalagay kayo nito, kailangan makita nyo naman wala siyang pressure. Okay, ayan, almost zero ang high side tsaka low side. So maglalagay tayo ng pressure mismo sa may high side. So kailangan ang pressure niyan guys nasa mga 250. So pinaka minimum naman is 150, and then yung low side naman, ang minimum is maaari 0 to 5, and then ang maximum naman is mga 50 to 80 lang dapat kung maaari lang. Okay, so gawin natin ngayon guys, mag-charge tayo. So fast forward natin para mas mabilis. Tara. Okay, so naabot na natin guys yung tamang pressure na 250 sa high side, tapos halos mag zero naman yung low side. So ito po yung tamang setting para wala kang aberya doon sa loob ng lamig ng aircon system mo. So yan lang po yung mga pasilip tsaka pointers. So okay, so may laman na yung pressure guys. So ang gagawin natin ngayon diretso na tayo doon sa pinagdugtungan natin. So nagpalit tayo ng o-ring doon at saka nagdugtong na tayo. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng bubbles o magle-leak test tayo gamit natin ng bubbles. So old school o traditional na ginagamit ng mga aircon technician sa mga auto. So bubbles lang guys. So malalaman mo naman yan kung marunong ka talaga. So alam mo yung may leaking o wala. So sa atin alam na natin yan. So tingnan natin ulit yung pressure. So ayan na siya guys, nasa 250 na siya. So high pressure na yan, and then yung low side naman is halos mag zero. So okay, ang gawin natin ngayon guys, magkakarga ulit tayo ng Prio na. So ito na yung final na natin. Okay, so fast forward na natin para mas mabilis. So tara, let's go. Okay na, so full pack na yung Prio guys. So pandalin natin yung makina para malaman natin yung system. Tara, let's go. Okay, so set up natin guys, pandalin natin yung makina. Okay, so ayan guys, narinig nyo, maandar yung makina. So far medyo okay naman yung andar. At yung engine, soft yung takbo niya, yung idling. And then medyo may lamig naman. Tsaka yung kinira natin na dashboard na electrical system, electronics. So far okay naman. May sounds na rin siya. So okay, walang aberyang nangyari guys. So check natin yung engine ulit, yung sa may compressor kung okay ba. Tingnan natin yung gauge. So far, sleeping natin.
Yun, so makikita nyo guys, so far okay naman yung gauge. So hanggang doon lang guys ang ating mga tutorial. So dako tayo sa engine ulit. Okay, so natindihan nyo sa under namin contact. So far okay naman yung tunog ng makina. Ito naman yung I mean sausage. And then okay na yung tira natin guys. Medyo malamig na. So ang gawin natin, ikutin natin yung MUX. So ayan siya, so far okay naman din yung load niya. So at least nabalikan natin yung mga problema na concern. And then wala tayong nakaligtaan na pyesa, silipin pa natin sa loob. So ayan na siya guys, makikita nyo naman, maandar talaga siya, may sound smart. So yun lang, maraming salamat. And subscribe to yung YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. God bless.